Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Agnes, 18 anyos. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwentong kababalaghang ito na nasaksihan ko. Bagong lipat lang po kami sa Bohol, Kuya Bari, pero taga Cebu po talaga ako. Napilitan kaming lumipat ng aking ina kasi pinalayas kami ni Lola sa bahay kung saan kami nakikitira. Bali po si Lola ay nanay ng yumao kong ama. Dati na talagang mainit ang dugo ni Lola sa amin dahil tingin niya kami daw ang dahilan kung bakit minalas ang aking ama at namatay sa kalagitnaan ng pagtatrabaho. Nabangga kasi ang minamaneho nitong delivery truck sa isang malaking construction site kaya malaki ang damages na kailangang harapin. Ayaw managot ng kumpanya dahil lasing daw si Papa nang nagmamaneho kaya ganun na lang ang galit sa amin ng aking lola. Wala kaming magawa kung hindi ang lumipat ng bahay at sa Bohol namin napiling magpunta. Wala kaming kaanak sa lugar na ito, ngunit pinilit naming magsimula ng bagong buhay. Sa dami kasi ng napagdaanan namin, hindi ko na alam kung papaano ko nga ba ipapaliwanag sa lahat na mabuti naman talaga kaming mga tao. May maliit kaming pera nang bumiyahe, Kuya Bari. Tinipon ito ng mga kasama ni Papa sa trabaho para makalis na talaga kami sa impyernong lugar na iyon. Saksi din naman kasi sila sa kalupitan ng aking abuela. Hindi pa naman lumalaban si Mama kay Lola sa tuwing sinasaktan na siya kaya wala akong magawa kung hindi ang ilayo siya. Mahigpit ko pang niyakap si Ate Celsa, ang kasamahan ni Papa sa trabaho na nagbigay ng pera sa amin. Naawa siya sa amin at siya na din ang nagbigay ng address ng lugar na pwede naming tirhan. Napag-alaman naming taga-Bohol pala si Ate Celsa at may bahay sa Panglao na ipinagkakatiwala naman niya sa amin. Sumakay kami ng barko sa Pier 3 at bumiyahe. Ang baon lang namin ay pag-asa, lakas ng loob at kaunting halaga ng pera na kaya naman kaming buhayin sa loob ng ilang buwan. Kailangan lang naming magsikap sa paghahanap ng trabaho. Nagsasawa na kasi akong maging utusan ng aking lola tapos kapag pumalpak ka pa ay sinasaktan niya at sinisinghalan sabay sabing tanga raw ako at bobo. Dalaga na po ako eh. Hindi na ako kagaya noong una na pwede na lang niyang basta-basta ipahiya sa mga tao. Masasaktan ako sa isiping pinagtatawanan ako ng bawat taong nasa paligid namin dahil sa ginagawa niya. Kung buhay lang ang aking ama, hindi kami magkakaganito po, Kuya Bari. Si Papa lang ang nagtatanggol sa amin. Nagkataon lang na nagtalo sina Lola at Papa ng araw na umalis siya. Kaya siya naglasing. Hindi niya kasi matanggap na kailangan niyang ibigay kay Lola ang kanyang buong sweldo at hindi sa kanyang asawa. Pero ayos lang po iyon. Nang sumakay na din kasi kami ng barko ay iniwan ko na sa dagat ang lahat ng sama ng loob ko kay Lola. Ayaw kong lumaki at tumandang walang galang sa kanya. Darating din naman kasi ang panahon na makikita kaming dalawa sa tamang oras. Siguro hindi pa sa ngayon. Sariwa pa ang sugat na nilikha ng trahedya na nagpawalay kay Papa sa amin. Gagamitin naming pang-usad ang pagbibigay ni Ate Celsa ng pagkakataon para makalipat kami sa kanilang bahay na tinirhan dati. Natuklasan kong napakagandang lugar pala ng Panglao. Kay puti ng buhangin at napakalinis ng tubig sa dagat. Para kaming nasa Boracay pero sa pribado na bersyon.
Hindi ko naman alam na nasa tabing dagat pala ang bahay na sinasabi sa amin ni Ate Celsa. Tahimik at mukhang walang iindahing problema ang kahit sino mang tumira dito. Palagi pa nga akong nakatambay sa terasa na nakaharap sa dagat. Malawak ang ngiti at kung minsan nakakatulog pa ako. Ngunit ang lahat ng iyon ay akala ko lang pala. Ikatlong gabi na namin sa bahay ni Ate Celsa nang may mapansin akong kakaiba. Para bang may naglalakad mula sa dalampasigan. Umahon mula sa dagat. Korting babae naman ang katawan niya pero basta na lang nawala na parang bula. Makailang ulit kong kinusot ang aking mga mata kaya muli kong binalikan ng tingin ang lugar na kinatatayuan ng babae kanina. Wala ito doon o sadyang namamalikmata lang talaga ako. Napatalon ako sa gulat nang tawagin ako ni Mama. Maghahaponan na raw kami, kaya tumayo na ako at nagpunta na sa kusina. Pero bago iyon, inilapat ko muna ang pinto at isinara ang mga bintana. May kuryente naman sa loob ng bahay pero hindi pa kami nakakapunta sa bayan para bumili ng bumbilya. Sa ibang araw na namin iyong gagawin kaya nagtiis na lang muna kami sa lampara. Marunong naman kasing gumawa ng ganoon na ilawan si Mama kaya kahit papaano ay maliwanag ang aming gabi. Seryoso at tahimik lang kaming kumakain nang sa kalagitnaan ng paghahapunan ay nakarinig kami ng mararahang katok sa pinto. Nagkatingin ang kaming dalawa at matamang nakinig. Wala naman kasi kaming inaasahang bisita. Tumayo ako at yumakap kay Mama. Natatakot ako, Kuya Bari, sa totoo lang. Malayo kami sa kapitbahay kaya sakali mang may gumawa ng masama sa amin ay walang makakaalam. Kinilabutan po ako at pabulong na tinanong kay Mama kung sino kaya ang kumakatok. Napalunok kaming dalawa at kinuha niya kaagad ang kutsilyo sa banggera. Ako naman po ay dumampot ng walang lamang kawali. Bahala na. Masakit din naman iyon kapag inihampas ko to sa ulo. Sabi ng aking ina, pakinggan namin ng mabuti ang mga kaluskus. Iyon kasi ang isa sa mga itinuro sa kanya ng aking ama. Walang ingay na lumapit naman ako sa dingding at napasinghap nang marinig ang tila angil ng isang mabangis na aso. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kinabahan po ako. Baka aswang ang umaaligid sa bahay namin. Kahit kasi abala si Papa noon sa trabaho ay kinikwentuhan niya ako sa gabi. Alam niya ang estilo ng mga aswang kapag gusto ng mga ito na mambiktima. Kaya nilang magbago ng anyo at magkunwaring hayop. Hangal lang daw ang mga tao kapag nagpauto pa sa mga kagaya nila. Kaya naman ingat na ingat akong sumilip sa dingding para malaman kung ano ang nasa labas. Halos hingalin ako sa takot nang makitang nakakahindik ang hitsura ng sino mang nakasilip sa amin sa dingding kung saan din ako nakatingin. Tila papanawan ako ng ulirat sa labis na panginginig. Paano lang kung biglang lumundag ang nasabing aswang para lamunin kami? Sa pagkakatitig ko sa kanya, Kuya Bari, ay anyong tao lang naman ang nasa labas. Ngunit may angil na katunog ng isang mabangis na aso. Sabay kaming umatras ng aking ina at hinablot ang asin. Siguro matatakot ang kung sino mang nilalang kapag nasabuyan siya ng asin.
Kabadong dumakot ako noon at walang babalang isinaboy sa labas ng bahay. Namutla ako dahil parang nagalit pa yata ang aswang sa labas. Pinagkakalmot niya ang dingding at hindi ko alam kung papaano niya nagagawang alugin ang bahay namin. Narinig ko ang pamilyar na huni niya. Huni ng aswang. Sinagilaan ako ng takot ng mga sandaling iyon. Marami na akong narinig na kwento na tungkol sa mga aswang, ngunit ni minsan ay wala pang kasing bangis na kagaya ng nakaharap namin ngayon. Para bang desidido talaga siyang pumatay, kaya takot na sumigaw kami ni Mama para makahingi kami ng tulong. Magkahawak kaming tumatakbo palabas ng bahay at dali-dali sa pagtaluntun sa kalsada papunta sa bayan. Pagdating namin doon, pinagkaguluhan kami ng mga tao kaya halos hindi na magkamayaw ang mga kalalakihan sa pagkuha ng kani-kanilang mga sulo at sinindihan ito. Halos buong populasyon yata ng mga kalalakihan sa baryo ang sumugod papunta sa aming bahay. Napag-alaman kong matagal na pala talaga nilang problema ang ingay at pananakot na ginagawa ng nasabing aswang na iyon na ayon sa kanila ay bago palang nahawaan. Kailan lang daw naging yanggaw ang isa sa matatandang lupon sa kanilang barangay na si Aling Nita, kaya naman kailangan na raw masugpo ang ginagawa nito. Bumalik kami ng aking ina sa aming bahay at nakita na hinahabol sa dalampasigan ang nasabing aswang. Kung si Aling Nita nga iyon, marahil hindi niya kayang kontrolin ang pagkaaswang niya dahil ang mga yanggaw ay kayang umatake kahit sa umaga. Mas malakas nga lang sila sa gabi at kayang humarap sa kahit na sino. Hindi sila tinatabla ng asin dahil nga bago pa lamang silang nahawaan. Ang kanilang balat ay kaya pang tanggapin ang hapdi ng asin. Noong 1 linggo lang daw ay may sinugod na lasing ang nasabing aswang. Binugbog daw niya ang kawawang lalaki at pinagtangkaang pang hugutin ang mga lamang loob. Mabuti na lang at may nakakitang rumurondang mga tanod sa kanya kaya natulungan pa ang lalaki at naisugod pa ito sa malapit na ospital. Buti na lang daw at hindi ito napuruhan. Labis din ang pasasalamat ng mga tanod at iba pa naming taga-baryo dahil sa paghingi namin ng tulong sa kanila. Mabuti na lang daw ligtas kaming nakarating sa kanila. Dito na kami nagkakilala ng aming mga kababaryo. Kilala din pala nila si Ate Celsa. Isa lang ang bahay na ito sa iniwan ng mag-anak para itulong sa mga taong walang tahanan. Sabi nila, matagal na raw iniwan ni Ate Celsa ang nasabing lugar dahil sa dami ng pamana na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Dahil dito, inalok namin sila na magtayo na rin ng kanilang mga bahay sa tabi ng aming tahanan. Ipinaalam namin ito kay Ate Celsa na labis namang niyang ikinatuwa. Nagpapasalamat siya at nakausad kami sa sakit ng pagkawala ng aking ama. Ngunit hindi pa po doon natapos ang aking kwento, Kuya Bari. Ito palang si Aling Nita ay may anak na babae. Sa kasamaang palad, nahawaan din pala niya ito. Ang anak niyang ito ay nabalita naming lumayas dahil hindi niya matanggap ang pagkahawa niya sa kanyang ina. Malamang dahil wala na sa sarili si Aling Nita, pinilit niyang hawahan ang kanyang sariling anak. Yung anak daw niya na pangalanan na lang natin sa pangalang Glenda ay nagpakalayo-layo daw. Hindi daw nito matanggap at hindi niya magawa na makasakit ng sino mang mga kabaryo niya. Nalaman ko na lang po ang kwentong ito dahil isinalaysay po ito ng isang niyang kaibigan
isang kaibigan ni Glenda sa amin. Bago daw po ito naglayas, umamin ito sa kanya. Maging siya daw ay nabigla at natakot din sa kanyang kaibigan. Matapos daw po iyon ay hindi na muling nakita pa si Glenda ng gabing iyon. Ngunit dumaan ang ilang buwan. Natagpuan na lang daw ang katawan ni Glenda na wala ng buhay na nakabigti sa isang puno ng nara malapit sa dalampasigan. Marahil ay hindi niya kinaya ang kanyang pagiging aswang, kaya tinapos na lang niya ang kanyang kahirapan. Marami po ang nalungkot sa aming kabaryo dahil sa kanilang natuklasan. Mabait daw kasing bata itong si Glenda at napaka matulungin sa lahat. Matapos po ang pangyayaring iyon, ay binigyan po ng disenteng libing ang kawawang bata na si Glenda. Sinunog ang kanyang katawan at inilagay ang kanyang abo sa loob ng simbahan. Magmula po noon ay naging payapa na ang aming baryo. Sa ngayon po ay nag-aaral ako sa isang paaralan. Grade 9 na po ako at marami na po akong kaibigan dito. Ang aking ina naman po ay naging abala sa pagtitinda ng tuyo na kuha naman ng mga kababaryo naming mangingisda. Isang pangyayaring nagpakilabot sa aming mag-ina ng gabing iyon na hindi ko po talaga malimut-limutan. Isang karanasang minsang muntikan na kaming atakihin ng isang totoong aswang na isa pa lang bagong lipat lang sa Bohol. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. God bless po sa inyong channel at sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Agnes. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jane. Ako po ay 25 anyos at gusto ko pong magbahagi ng aking nakakatakot na karanasan tungkol sa mga kakaibang nilalang na minsan ko nang nakasalamuha. Bali, bata pa lang po ako. Busog na ako sa mga kwentong katatakutan na kinahuhumalingan ikwento sa akin ni Lola. Sabi niya, huwag ko raw katakutan ang ibang elemento, engkanto, pero mag-iingat daw ako sa aswang. Ang mga nasabing nilalang daw kasi ay mga kampon ng demonyo. Magaling sa panlilinlang at panluloko. Kunwari, nagustuhan mo sila sa magagandang katangiang mayroon sila, pero bunga lang pala iyon ng mga pagpapanggap nila. Bali ang nangyari po, Kuya Bari. Noong minsang magtaka ako sa isang sementeryo, nung minsang napadaan ako doon, pauwi galing sa eskwelahan. Nasipat ko ang isang may katamtaman sa laking aso ang abala sa pagkubkob. Hindi ko kasi alam kung bakit natuon ang aking atensyon doon dahil para kasing may hinahanap ang malaking aso na hindi niya mawari. Kaya naman hindi ko na siya pinansin pa at dumiretso na ng pag-uwi. Kinahapunan, lumabas ako ng bahay para magpunta sa computer shop. Dadaan ulit ako sa sementeryo dahil nasa gilid iyon ng kalsada. Nagkataon namang may inililibing kaya saglit akong nakinuod sa mga hindi ko malamang dahilan. Isang mag-anak ang nagyayakapan habang pinagmamasdan ang kanilang kaanak na dahan-dahan ng sinasabuyan ng holy water. Mukhang sobrang mahal na mahal nila ang nasabing kapamilya dahil halos pumalahaw ng iyak ang mga ito habang pinagmamasdan ang pagbaba ng kabaong. Pagkatapos nun, kanya-kanya nang lagayan ng bulaklak sa ibabaw ang pamilya ng namatay. Lumapit po ako at nakiusyoso.
Hindi naman sa nakikichismis pero mahilig talaga akong magtanong-tanong ng mga pangyayari sa paligid ko. Hindi ko alam kung bakit pero likas akong ganito talaga, Kuya Bari. Palagi na lang akong tinatawag na marites ng aking kuya o kahit ni mama pero wala naman akong pakialam. Basta, ang gusto ko lang ay malaman kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa paligid ko. Hindi nagtagal na pag-alamang kong magkakapatid pala iyong mga babaeng nagyayakapan. Kamamatay lamang ng kanilang ina mula sa sakit na cancer. Ang masakit pa doon, Kuya Bari, may ibang karamdaman ang kanilang nanay na walang kinalaman ang sensya. Duda tuloy ng magkapatid, inaswang ang kanilang ina. Nung huli daw kasi nilang dinala ito sa pagamutan ay namayat ito ng husto at halos hindi na makakilala. Kulang din daw ito sa dugo at napakaraming pasa sa buong katawan. Bago daw ito pumanaw, nanginginig na nagtuturo ang kanilang ina sa bubong at palaging sinasabing may gumagapang raw doon. Gustuhin ko mang malaman kung ano iyon ay hindi na ako nagtanong pa. Alam na alam ko nang kagagawan nga ng aswang ang lahat ng kahindik-hindik na pangyayaring ito. Sabi naman ng iba pang kaanak, may nakaaway ang kanilang ina at nakakapagduda raw naman ng biglaan nitong pagkakasakit. Dahil doon ay palagi nilang minamatyagan ang nararamdaman ng kanilang ina nang kalaunan nga ay kamatayan ang kinahantungan. Habang nakikipag-usap ay nariyan na naman ang asong kulay itim at may mapupulang mga mata. Hindi ko maiwasang matakot sa aking mga napapansin dahil tingin ko po ay mangangagat ito anumang oras kapag ito'y nilapitan. Kinabahan ako nang biglang umangil ang aso, ngunit binato ito ng anak ng isa sa mga namatay. Anya, kanina pa raw ang asong iyon na pabalik-balik sa puntod ng kanilang ina. Para bang may inaamoy at gustong kubkubin. Ang kwento naman ng isa sa mga nakikipaglibing, palagi na raw niyang napapansin ang asong iyon sa tuwing may bagong inililibing sa sementeryo. Para bang nababangon sila sa amoy ng patay. Kilala ng babae ang aso. Ito ay alaga daw ni Lolo Piping. Siya ang kilalang kinatatakutan sa baryo namin. Pinaniniwalaan kasing aswang ang matandang ito at kumakain daw ito ng mga lamang loob. Kapag pinabibili nga ako ng uling ni Mama doon ay hindi na ako pumapasok sa loob ng bahay nila. Natatakot ako na baka daluhungin na lang ako bigla doon at lantakan na para bang wala ng bukas. Kilala ni na Mama si Lolo Piping. Ang sabi ay dayo lang daw ito doon na nakapag-asawa ng kapitbahay namin na si Aling Mirna. Kaya lang namatay sa sakit si Aling Mirna, kaya maagang nabiyudo si Lolo Piping. Hindi man lang sila nagkaanak dahil ang balita namin may diferensya itong si Aling Mirna sa matres. Kwento naman ng mga marites, aswang daw si Lolo Piping at dinali niya lang ang kanyang asawa. Sinipsip niya ang dugo nito hanggang sa tuluyang manghina at mamatay. Nang mamatay din daw ang matanda, ay hindi ito pinaospital pa ni Lolo Piping, kaya muling duda ng iba. Baka kinain pa niya ang mga lamang loob nito hanggang sa tuluyan na nitong mapawi ang nadaramang matinding gutom. Umiling-iling ako. Hindi ko kayang isipin na sarap ang aswang sa paglantak ng mga lamang loob, gayong ano naman ang lasang makukuha dito maliban sa pandidiri at walang katapusang lansa.
Matapos kong makipag-usap sa mga namatayan ay maayos akong nagpaalam sa kanila na aalis na. Nagpasalamat naman ang dalawa sa aking pakikiramay na kahit hindi ko kilala ang namatay ay alam ko daw kung papaano pumawi ng lungkot ng isang namatayan. Siyempre, kinuwentuhan ko sila eh. Alam ko naman ang mga ganoong tao ay matutuwa kapag kailangan ng kausap. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ako kasi dati, Kuya Bari, noong mamatayan ay gusto ko nang kinakausap ako palagi. Ito lang ako. Simple pero palatanong at mahilig makipag-usap na tao. Nagtuloy na ako sa aking sadya at hindi na namalayan ang pag-usad ng oras. Bandang 9:00 ng gabi nang mapadaan ulit ako sa sementeryo. Gusto kong takasan ng kaluluwa nang makita kong naroroon na naman ang aso at kinukubkub ang libingan noong nanay ng babaeng inilibing kanina. Napalunok ako at ginusto ko sanang sawayin ito, kaso lang aso kasi iyon ni Lolo Piping. Natatakot ako na baka kapag ginawa ko iyon, habulin ako at aswangin din. Baka mamaya magbago ito ng anyo at maging isang aswang na mas mabilis ang gagawing paghabol sa akin kasi nga malalaman ng aso na pwede niya akong lantakan. Umatras ako at tinangkang iwan ito, ngunit nagulat ako nang makita ang kaputol na kamay na kagat-kagat ng aso habang hinihila paalis ng puntod. Sinagilahan ako ng takot at napalunok ng aking laway. Hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat kong gawin dahil napatingin na sa akin ang aso. Kaagad na nanlisik ang mga mata nito nang makitang titig na titig ako sa kanyang nilalantakan. Bago pa man ako makatakbo, ubod lakas na akong hinabol ng aso. Wala akong nagawa kung hindi ang tumakbo hanggang sa abot ng aking makakaya. Hindi ko alam kung magagawa ko pang makaligtas na nilalang pero panira kasi ang kakaibang tunog na pinakakawalan niya sa halip na kinakahulan niya ako. Nakakatakot isipin ang asong humahabol sa akin ay nanghuhuni at tila kasing katulad pa ng tunog ng isang aswang. Tila napapasok sa baga kung makahingal ako sa labis na takot. Ni hindi ko na naramdaman ang hingal dahil mas lamang sa akin ang pagkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtakbo. Kalaunan, nakarating ako sa aming bahay. Saglit akong nagpahinga kahit tumatagaktak na ang aking pawis. Hindi biro ang aking itinakbo na may kalayuan pa mula sa sementeryo. Lumingon-lingon ako sa paligid. Sinasal ng kaba ang aking dibdib nang makita ang malaking aso sa madilim na bahagi ng kanto na lilikuan namin kapag sa agubatan kami pupunta. Alam kong hindi biro ang makipagpatintero sa aso na alam kong hindi naman talaga totoong aso. Maya-maya lang kasi, biglang nagbago ang anyo ng aso at naging isang tao. Isang matandang lalaki na pamilyar sa aking mukha. Si Lolo Piping. Bali walang tumayo ang matanda na para bang hindi niya iniinda kung nakita ko siya o hindi. Ni hindi man lang siya nag-alala nang makita niyang titig na titig ako sa kanya. Mula po noon, Kuya Bari, iniwasan ko na si Lolo Piping. Hindi lang pala ang aso niya ang dapat kong katakutan kung hindi maging siya mismo
dahil kaya niyang magbago ng anyo at manakot pa ng mas marami pang tao. Napagtanto kong kaya pala nagbabago ng anyo si Lolo Piping sa gabi ay dahil gusto niyang makapambiktima ng mga kawawang bangkay na kalilibing pa lang sa sementeryo. Mas lalo akong nangilabot noong napag-alaman kong isa pala siyang balbal. Inabot siya ng gutom kaya nagawang manlantak ng mga patay. Gusto ko sanang ipaalam sa mga anak ng kalilibing lang na ginang na ang kamay ng kanilang ina ay dinali na ng mga aswang, kaso lang natatakot po ako. Hanggang maaari, ayaw ko nang makasalubong pa si Lolo Piping dahil sa tuwing nakikita ko po siya ay pinanlilisikan niya ako ng kanyang mga mata. Hindi ko na nagawa pang ikwento pa sa iba ang tungkol sa lihim ng aso ni Lolo Piping. Natatakot akong baka kapag umabot sa kanyang pandinig na ako ang dahilan ng kanyang pagkabuking ay aswangin niya ako at huwag nang pakawalan pa. Kahit papaano ay nagkaroon ng aral sa akin ang mga nangyaring noong gabing iyon, Kuya Bari. Hindi madaling tumakas sa kamay ng aswang pero kahit papaano ay nagawa ko po. Sana lang wag na itong maranasan pa ng iba. Iwasan din ang maging usisira at sa halip ay dumiretso na lang sa mga lugar na sadya natin para mailayo tayo sa tiyak na kapahamakan. Lumipas ang ilang buwan. Namatay ang asawa ng isa sa mga kapitbahay namin na si Aling Luring. Ayon po sa nagkwento sa akin, Kuya Bari, noong inililibing daw ang namatay ay naroon daw at umaaligid-aligid sa paligid ang itim na aso. Matapos daw ang libing ay nanatili daw ito sa gilid ng puno. Noong wala na daw ang mga tao ay agad daw kinubkob ng asong ito ang kalilibing palang na bangkay. Sa di kalayuan pala ay nagmamasid ang isang sepulturero. Kitang-kita daw niya ang lahat ng pangyayari noong hatakin daw ng asong iyon ang katawan ng kawawang kamamatay lamang. Halos mawalan daw ng kaluluwa ang sepulturero noong makita nang habang kinakain ang lamang loob ng nasabing bangkay ay siyang biglang pagbabago ng anyo nito at naging isang matandang lalaki. Matapos po daw ang pangyayaring iyon ay kumalat sa baryo namin ang tungkol sa nangyaring iyon. Isang araw, sinugod ang bahay ni Lolo Piping at sinunog ito ng taong bayan. Kumpirmado nilang aswang talaga ito dahil sa nasaksihan ng sepulturero. Hindi na nakalabas pa ng bahay si Lolo Piping upang ipagtanggol ang kanyang sarili at namatay agad dahil nga sa sunog. Marahil ay kasama din niya ang kanyang aso na namatay sa loob ng bahay. Lumipas ang mahabang panahon, naging payapa na ang aming baryo at wala nang kababalaghang nangyari pa sa aming paligid. Isang karanasan ko po ang hindi ko malilimutan kaya ko po ito isinulat sa inyong channel. Isang aral din ang aking natutunan. Isang kahindik-hindik na nilalang ang aking nasaksihan at tumatak na sa aking isipan magpasa hanggang ngayon dahil lang po sa isang itim na aso ni Lolo Piping. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Jane. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo lang po ako sa pangalang Milay. 50 anyos at kasalukuyang nakatira ngayon sa Leyte. Pero taga Kalapay Bohol ako, Kuya Bari. Napadpad lang ako dito sa Leyte dahil taga rito ang naging asawa ko.
Ako lang kasi ang nag-iisang anak ng mga magulang ko, kaya lumuwas ako ng Samar para magtrabaho. Ako na lang iyong inaasahan nilang makakatulong sa kanila. Itong kwentong ito, Kuya Bari, nangyari po ito taong 1990. Dito mismo sa baryo ng Samar kung saan may isang lalaking bakasyonista ang dumating sa baryong iyon. Yung boarding house ko kasi noon, Kuya Bari, may 2 itong palapag. 3 kwarto sa itaas at 3 kwarto din sa baba. Gawa lang din ito sa kahoy, pero matibay naman dahil bagong renovate ang bahay. Ilang linggo pa ako roon sa boarding house nang dumating itong isang lalaki at umupa ng 1 kwarto sa itaas. Sa itaas ng kwarto ko ay iyon din ang kwarto ng lalaki. Tapos gawa lang din sa tabla ang sahig, pero may plywood naman sa ilalim, kaya naman kapag may taong aakyat sa hagdan papuntang 2 palapag, malalaman ko kaagad kasi gagawa ito ng ingay. Isang gabi noon, Kuya Bari, galing ako sa trabaho bilang isang tendera ng mga ukay-ukay doon sa sentro. Ang duty ko po ay mula alas 8 hanggang alas 7 ng gabi. Mga 2 metro ang layo nito mula sa boarding house. Malapit lang ito para sa akin dahil halos araw-araw naman akong naglalakad. Tsaka hindi rin naman ako nag-iisa, Kuya Bari, kasi iyong anak ng caretaker po namin doon, kasamahan ko rin siya sa trabaho. So balik po tayo sa kwento. Nang gabing umuwi po ako galing sa sentro ng baryo. Nataon na nag-absent ng araw na iyon si Sandra, ang anak ng caretaker, kasi po nilalagnat ito. Kaya ako na lang noong mag-isa ang uuwi. Alas 7:30 na noon nang umuwi ako. Tanging flashlight lang ang dala ko ng gabing iyon at iyong supot ng mangga at asin. Sobrang dilim po ng paligid kasi walang buwan ng gabing iyon at saka hindi rin gaano makakaabot sa kalsada ang mga ilaw na nagmumula sa mga kabahayan dahil distansya lang ito. Kahit gabi na akong makauwi, hindi naman ako takot kasi nga nasanay na ako, pero ng gabing iyon mismo, Kuya Bari, dito ko naranasan ang nakakakilabot na kaganapan. Naglalakad ako noon nang maramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Iba talaga ang kutob ko noon kasi baka may adik sa lugar at napapagtripan ako. Pero mali ang nasa isip ko dahil iba pala ang nagmamasid sa akin. Hindi ako mapakali noon. Sige ako sa paglingon sa likuran at binilisan ko na rin ang aking mga hakbang. Ngunit nabigla at napasigaw na lang ako nang may biglang lumipad patungo sa direksyon ko. Ramdam ko ang lakas ng hangin galing sa isang pagaspas ng pakpak ng isang nilalang na hindi ko malaman kung ano iyon. Nagsimula ng mag-hysterical ang sistema ko noon, kaya tumakbo ako ng mabilis para makarating kaagad ako sa boarding house. Mangiyak-ngiyak pa nga ako dahil nilukuban na ako ng takot. Iyon pa lang kasi ang kauna-unahang pagkakataon na maranasan ko iyon. Noong nasa kalagitnaan ako ng pagtakbo, nang may marinig na naman akong kakaibang huni. Hindi ko alam kung anong huni iyon, basta nakakatakot ito. Nakakatakot pakinggan lalo na at iyong aso sa may kabahayan ay nagsialulungan na. Mas lalong nagwala ang sistema ko noon dahil nasa isip ko na baka nakakita ang mga asong iyon nang hindi nakikita ng ordinaryong tao lang na katulad ko. Dahil sa taranta at pagmamadali ay hindi ko namalayang may tao pala sa harapan ko, kaya nabunggo ko siya at natumba ako sa damuhan. Dali-dali naman akong humingi ng dispensa at tulong sa kanya, ngunit nang ilawan ko siya, ay mas lalo akong nawala sa sarili ko dahil akala ko
tao ang nabunggo ko. Ngunit para itong isang halimaw. Kulubot ang maitim nitong mukha at may matatalim at matutulis na mga pangil. Tapos iyong katawan niya, Kuya Bari, may makakapal na balahibo. Basta sobrang nakakatakot ang kanyang hitsura. Nagsisigaw ako dahil sa takot at mabilis kong kinuha iyong binili kong mangga at naibato ko ito sa kanya. Pati na yung asin ay sinabuyan ko na rin siya kasi wala akong ibang magagamit doon kung hindi yun lang. Ganun na lang ang pagkabigla ko noon nang marinig ko itong magwala at umalulong ng nakakatakot. Matapos yun ay kaagad kong pinulot ang flashlight sa tabi ko at mabilis nang tumakbo palayo sa halimaw na iyon. Hindi ko alam kung ano iyon pero ang tanging nasa isipan ko lang noon ay ang makalayo sa kanya, Kuya Bari. Kahit po hingal na ako ay hindi pa rin ako tumigil sa aking pagtakbo at mas lalo ko pang binilisan ng maramdaman at marinig ko ang iyak na parang kinakatay na biik na nasa aking likuran. Hindi pa rin tumigil sa pag-alulong ang mga aso ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Naliligo na ako nun sa pawis at iyong dibdib ko ay parang sasabog na ito sa sobrang kaba. Sumigaw ako ng tulong ulit nang medyo malapit na ako sa inuupahan ko. Lumabas naman iyong caretaker at iba pang mga ka-boardmate at dali-dali nila akong nilapitan. Pagkatapos ng nasa harapan ko sila, kaagad akong natumba sa kanilang harapan dahil nanghina na ang mga tuhod ko dahil sa panginginig. Humagulgol na rin ako dahil sa aking kaba. Hinayaan lang nila ako umiyak noon at pinainom din ng tubig tapos hinago din nila ang likuran ko. Tinanong nila ako kung ano ba raw ang nangyari sa akin, kung kaya't ikinuwento ko sa kanila ang lahat-lahat ng nasaksihan ko. Noong marinig ng caretaker ang sinabi ko na parang nasaktan iyong halimaw sa asin, ay dali-dali niya kaming pinapasok sa loob ng bahay at doon kami umupo sa sala. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sabi niya, maaari raw na aswang iyong nakita ko. Pero naguguluhan din siya kung bakit may aswang sa baryo nila. Sinabihan niya kaming mag-ingat, lalo na't kadalasan sa aming lahat ay gabi na raw kung umuwi. Andun ang lahat ng kaboardmate ko, Kuya Bari, maliban doon sa lalaking bagong dating na nasa ikalawang palapag. Matapos nilang gamutin ang sugat ko sa tuhod at siko, ay pumasok na ako sa loob ng kwarto. Kaagad akong humiga dahil sa pagod, ngunit nakatulala lang ako na nakatingin sa dingding. Laging bumabalik sa isipan ko ang pangyayaring iyon, kung kailan munti ka na akong mamatay. Muling nangilid ang mga luha ko sa aking mga mata dahil sa naramdaman kong takot. Hindi pa rin talaga maalis sa sistema ko ang takot at kabang nararamdaman ko ng oras na iyon, Kuya Bari. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho dahil humahapdi iyong mga sugat ko sa buong katawan. Bandang 4:00 siguro iyon ng umaga nang magising ako dahil sa ingay sa itaas ng kwarto. Para bang may nabasag na gamit o nahulog. Tumayo ako at lumabas ng kwarto at nakita ko sa sala ang caretaker na naglilinis. Nang makita niya ako noon, Kuya Bari, lumapit agad siya sa akin at sinabi nito iyong lalaking nasa ikalawang palapag na may palaging dalang kamera at malaking bag. Nakita raw niya itong may sugat sa braso at mukha. Para raw nalapnos ang balat nito.
Tsaka nagtataka daw siya dahil nagmamadali raw itong umalis. Tsaka ayon pa rin sa kanya Kuya Bari, yung bag daw na daladala ng lalaking iyon may dugo daw. Nang makita raw niya iyon, dali-dali raw siyang pumasok sa loob ng bahay para hindi siya nito makita. Kinabahan ang caretaker noon Kuya Bari dahil hindi namin alam kung saan ito nagmula. Pero noong nagkausap daw sila nung lalaki na nagngangalang Hoben, sinabi daw nito sa kanya na nagbabakasyon lang daw siya dito sa baryo para ma-enjoy ang buhay probinsya. Kung ano-ano na lang ang tumakbo sa isipan namin noon, nang bigla kaming napatigil at dali-daling lumabas ng bahay nang marinig namin ang sigawan at malutong na pagmumura galing sa mga kapitbahay. Kung kaya't nagmamadali rin kaming lumabas noon at nakichismis. Pagkalabas namin ay may nakita kaming kumpulan ng tao malapit mismo sa kulungan ng mga alagang manok at baboy ng kapitbahay. Noong makalapit kami roon, nakita ko ang maraming dugo na nagkalat sa loob at labas ng kulungan. May mga bituka ring nagkalat sa damuhan at putol-putol na katawan ng manok at baboy. Ayon pa sa may-ari, isang lalaki raw ang nakita nilang may gawa noon. Nag-iingay raw kasi ang mga alaga niya kaya nilabas niya ito. Ngunit gayon na lang ang kanyang pagkabigla nang makitang kinakain ng isang lalaking nakahubad ang mga alaga nila. May taturaw ng bungo sa kanang braso ang lalaki. Noong marinig namin iyon Kuya Bari, kaagad kong naisip ang lalaking si Hoben kasi nakita ko siya isang beses na nakasando at may nakita akong tattoo ng bungo sa kanyang kanang braso. Sinabi naman ng may-ari na sa tinagal-tagal nilang nakatira sa baryong iyon, noong oras pa lang iyon na nangyari na may nambiktima sa kanyang mga alagang hayop. Alam din nila na may bagong umupa sa ikalawang palapag na inuupahan ko. At ang ikinagulat namin Kuya Bari ay ang sinabi nitong patungo raw ang lalaki sa bahay na tinitirahan ko ng gabing iyon. Kaya nagkatinginan kami ng caretaker at doon na namin sinabi sa kanila iyong nangyari sa akin at iyong nakita ng caretaker. Kung kaya't nagpunta sila sa bahay kasama iyong may-ari ng mga hayop at tinawag nila ang mga lalaki sa ikalawang palapag upang bumaba. Bumaba naman iyong dalawang lalaki, ngunit yung bakasyonista ay wala kasi nga nakita namin itong nagmamadaling umalis. Nagtanong-tanong iyong dalawang lalaki kung ano ang nangyari, kaya sinabihan nila ito at nung mga oras na ito ay may sinabi sa amin ang dalawa. Ayon sa kanila, tuwing sumasapit daw ang hating gabi ay naririnig nilang bumubukas ang pintuan sa kwarto ng lalaki at kadalasan daw itong umuuwi ay magdamag na. May pagkakataon ding nakakita daw sila ng malaking itim na uwak na dadapo mismo sa sanga ng puno na nasa harapan lang ng kwarto ni Hoben. Doon na namin napagtagpi-tagpi na maaaring isang aswang nga itong si Hoben. Tapos noon, inakyat ng mga kalalakihan ang kwarto ng lalaki, ngunit walang tao rito at ang ikinagulat nila ay may nakita silang mga dugo sa sahig na bago pa lamang. Maya-maya may nakita silang mga bituka daw na nagkalat sa sahig at iilang balahibo ng manok. Nandun pa rin naman ang iilang gamit ng lalaki pero magulo ito at halatang nagmamadali itong umalis. Ang pangyayaring iyon Kuya Bari ay mabilis na kumalat sa buong baryo ng Samar na may isang bakasyonistang aswang. Nagsilbi itong babala sa kabilang baryo na hindi dapat magpakampante at dapat maging mapagmasid sa mga tao lalo na kapag mga dayo ito. Pagkatapos ng ilang araw na pamamalagi ko sa isang baryo sa Samar,
napagdesisyonan kong umuwi na lang sa amin sa Bohol. Ang pangyayaring naranasan ko sa Samar ay nanatili na lang itong lihim. Hindi ko ito sinabi sa mga magulang ko dahil pinili ko na lang na sarilinin iyon. Total, tapos na rin naman at malayo na ako sa kapahamakan. Akala ko kasi kwento-kwento lang ang mga aswang, pero nasabi kong totoo sila at isa ako sa magpapatunay na hindi lahat ng nagbabakasyon o nakakasalamuha natin ay mga tao. Yung iba po ay nagkukunwari lang, pero ang totoo, aswang pala sila. Kaya ingat-ingat po kayo sa mga bakasyonista, lalo na kung hindi nyo pa sila kilala dahil baka maranasan nyo rin ang nangyari sa akin sa kamay ng isang bakasyonista sa baryo ng Samar. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po ay mapili itong kwento ko at ma-share sa inyong channel. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Milay. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo. Ang Sundo. Ho.